Sa daw. Secretary Mr. Revilla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a Justice Secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a Justice Secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, di ba yung the officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Rimulya, yung government yung bumobondo para dalhin yung mga witnesses yung sa start ng trial. So, your reaction na? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So isa yan, may pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for human consumption, at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod.
pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam anong tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Anong mas magandang scam? Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social ng ano, budol? Yon, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo, intellectually challenged. BP, yung reaction mo talaga yung sinasabi ni BBM na no significant impact sa ating economy in Israel. Well, we're not surprised. We have leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VP. Hindi naman sa during the SONA. Magiging acting vice mayor. The highest, by percentage, no, the highest counselor who received the highest votes in percentage to the actual voters. Hindi ko alam, hindi ko tinanong. Oo. Kasi dati, 3rd district lagi kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si Congressman Ungab, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung 1st district yun. BP, asa ka sa, gagi maka mo salmot mo appeal sa SONA ni BBM sa SONA nga. Wala pa ko kibalo, asa ko ana na adlaw, wala pa namo nahuman ang ako ang schedule. So, wala pa ko kabalo kung asa ko sa July 28. Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang hunang-huna niya, mulingkod ko dito. Pangpagubot lang. Pillars from other governments na they would be willing to host the president. Wala, hindi ko alam sir, sa totoo lang. Ito ay discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, sa ito na ganito sa email sa Australian government, inquiry lang siya or clarification? Wala ko, basahin ko na lang, no? BP, yung Australian government, ba ginagigan or something? Department of Foreign Affairs and Trade of, I guess, Australia, kay ngano ang iyahang kuan, ang iyahang telephone number is +61. Tapos ang iyahang website is dfat.gov.au. So basahin ko na lang ha para marinig nyo. The Australian government is aware that the Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So ito yung nakuha namin. And as I said, the defense team of President Duterte did not apply for interim release in Australia. So I do not know from where she or he based her email. And it was dated yesterday or today? Walang date. Pero gi-blur ang name nung sinulatan. Dili siya scam, dili na kaya scammer. Naganayan na sa Viber. Kana po ang dili ko kabalo no kay wala may apelyido, first name lang. One name lang ang. So wala ko kabalo if this is a family name or a Even first on the name. national articles, I don't know kung kabalo. Wala kang siya source. Walang source. Only reports. Oh, so as journalists and as reporters, pwede ba ka magbuhat o news item na wala kay source?
Redacted po lang sila. Mga intellectually challenged po. Ayos naman. So, yeah. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this. Yeah, so yes, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Pero po na lang kayo Gcash. Omo, dili mo na sa amo Gikan lang na siya sa, I think sa kadtong contact atong nagsulat sa article, media report. Ng inyong pagpunta sa Australia, yung paglawi or if ever, or naging part ba siya ng usapan nung nagpunta kayo sa Australia na possibly Hindi. maging host sila? No, I never talked to any government official when I was in Australia. And I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim release. Yes. So, yeah. Nasa na tayo sa pag-workout for those two countries? Kasi crucial din po di ba ito dun sa magiging mayor din ni former president? Ay, hindi naman. Ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang desisyon at ano yung challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun. Kung intervene si DILG on a matter, hindi siya makatake off by June 3rd. Dili, I do not think that the DILG will intervene because the DILG will only receive, ministerial ang ilahang duty to receive the papers sa iyahang pag-oath. And dili nila trabaho magpa-oath sa mga elected. Di na lang ko mo comment ma'am para dili ko mamakak. Ma'am, to clarify, kasi parang yun yung response nila according sa sinabi yung with sa Australia. Australia is one of parang the list, sa list na ino-consider. Kung alin yung naintindihan nila ma'am, na parang isa yung Australia sa dalawa. Just to clarify ma'am, na wala yung Australia or hindi ibig sabihin na nasa list siya yung isa sa dalawa na country. I think it was clear sa aking statement na is in the list. But I never said that Australia is one of the two countries in the petition. Never said that. So, siguro, ano na lang din siguro ito, kagagawan ng What are you thinking? What are you thinking now? It's a propaganda? Oh, likely, of course. I would not be surprised if this is propaganda coming from the from the administration. But will you ask Australia about it? Kung totoo? About the interim release, hindi na. Kasi alam ko naman na hindi totoo yung kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia so hindi ko na kailangan tanungin ang Australia. Are they even relevant to the ICC? Those No, I think sa tingin ko lang kasi intellectually challenged naman kasi talaga ito sila. So, akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually challenged. Hindi masyado malalim yung pag-iisip nila. Oo. Hindi nila pinapalaliman yung pag-iisip. So, siguro, akala nila
dahil pumunta ako Australia, kala nila related yon sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you, OVP Davao Media. Sige, tas after, pwede tayo tumuloy-tuloy? Kasi ang next nito sa 2028 na. Wala na ako yung sabihan. Ayaw na maglihok kay para makuan na gwapo naman na inyong pwesto. Kung na mag-picture para send ko na lang sa